sa mga ni-invest mo? Mga daga. Oo, yan, mga daga. Dito sa Matthew chapter 6, doon sa mga previous pretext po ng ating key-text, ang sabi dito ay treasures in heaven. Diba? Meron pong mga bagay sa buhay na ito na tinitreasure natin. Investment. Money in the bank. Pwede, di ba? Bahay, sakyan. Ano yung mga bagay na na-accumulate mo ngayon? Yung mga masasabi mong, wow. Because dahil sa aking pagod, hirap, diskarte, nakapundar ako. Ano yung mga bagay na yan? Investment yan, di ba? At maraming taong gusto ng investment. Pero ang wise investment na sinasabi, ay itong stored up treasures in heaven. Kung saan walang magnanakaw, walang sumisira, kalawang, nitangaman. Di ba? Anong safe na bangko? Anong safe na bahay? Kung saan mo pwedeng ingatan? Wala. No, nung ako nasa Pilipinas, no, usong-uso sa Pilam Life yung dahil matatag ang dolyar, meron silang dollar account plan. Dollar ang ibabayad mo sa bawat paghuhulog, dollar account din ang iyong... Bakit? During those time, dollars, matatag. Talagang sasabihin sa iyo ng ahente, matatag ito. Lahat sa pera sa buong mundo, ito lang ang hindi matitinag. 2008, kumusta ang Amerika? Nagsimulang pumulusok. Europe. Sabi dito, ramdam niyo yan, ha? Alam niyo, we're in the middle of crisis. Economic crisis. Nandun tayo. May matatag ba? Pero nakakatawa, no? Yung meron ka ngayon, pwede mong ipalit sa currency ng Diyos. Amen. Amen. Pupunta ka ng Pilipinas, may dala kang euro, punta ka sa SM, lang ang euro, ipapalit mo yan ng currency na pesos, right? Kasi yun ang currency doon eh. Pagdating sa langit, yung euro mo, hindi na pwede yan. Hindi na pwede yan. Wala naman nagmamadali dito, no? Pero kung pwede mo yan ipalit sa currency ng Diyos, you can change it with love, passion in sharing the gospel, serving the Lord, pursuing the kingdom. Amen. Yun mo yun, ha? Amen. Huwag mo ipalit sa currency ng Diyos. Kasi yun doon, pwedeng gamitin. At yun ang currency ginagamit sa heaven. Nakaka-bless, di ba? To may mga tao pa rin na masyadong kinakaroon ng mundong ito, hindi po nila ito nakikita. Kasi bakit? Alam niyo the word na aligaga? Hindi. Aligaga means yung hindi ka magkandatuto kasi you're worrying so much about things. Yung masyado kang nababahala, masyado kang nag-aalala. Di ba? Saan? Pera. And number two, sabi po, number two is God's provision. Number one is our initiative. Ano? Makikita natin doon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sabi po sa 33b, and all these things will be given to you as well. God's provision. The word provision was derived from a Latin word, pro-bedi. Pro means before, beforehand, bago, pro, di ba? O kaya pre, ginagamit. Pro means beforehand. And bedi is, si bedi, di ba? Adobe. The word Italian is galing sa original na Latin. Di ba? So, Latin is bedi, to see. So, nakikita
ng Diyos ang lahat ng bagay beforehand. Hindi mo pa kailangan, hindi mo pa hinihingi. God foresee. Kuha nyo? Provision means, hindi mo pa kailangan ngayon, kailangan mo pa sa inaharap, nakikita niya na. So why worry when you can pray? Like niyo yun? Pwede pang Facebook yun. Why worry when you can pray? Di ba? Pwede ka naman magdasal eh. Masyado mong, sabi ng isang pastor na dinig ko sa YouTube, masyado mong dinidibdib ang mga alalahanin sa buhay, mga worry mo sa buhay, masyado mong dinidibdib. Why don't you tuhurin mo? Instead na dibdibin mo, tuhurin mo, lumuhod ka sa panalangin. Diba? Mas maganda yun. Parang, hindi na may pintang mukha mo, parang bakit? Kasi Brad, sis kasi talagang patong-patong ng problema. Masyado mong dinidibdib. Tuhurin mo. Close your door. Kneel before God. Lumuhod ka sa harapan ng Diyos. Amen. At yung worry mo, mawawala. Bakit? Nakikita mo kasi yung provision. Ano? Provision. Number one, ang letter A sa provision, sabi mo ganun, tingnan natin ito. Ito ang pinaka-simplest form, pero the best way to illustrate God provision. Okay, letter A is the gospel according to the words. Verse 26, Matthew 6:26. Ang sabi po doon, unahin na natin sa 25. Sabi kasi dito, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. It is not life more important than food, and the body more important than clothes. 26, I think verse natin, the gospel according to the birds. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Ibon! Mga kapatid, ibon. Look at the birds. Nakita na kayo ng ibong galit bukod doon sa Angry Bird na laro? Yung Angry Bird galit yung kasi animated yun. Kaya yung pataasin ng kilay parang aborido. Pero yung totoong ibon, sinasabi ko, yung kalapati nandyan, yung galit sila, galit ng itsura, yung abala, yung parang tuliro dahil gutom. May nakita ka na? Wala. Ibong gutom. Parang wala yan. Never exist. Parang hindi ka pa nakakita ng ganong klase. Kasi why? This is God's provision. Ibon, hindi nagtatanim, hindi nag-aani, hindi nag-restore, pero hindi namamatay siguro. Ibon ako nakita namatay kasi nabangga sa lamin. Hindi niya nakita, kala niya, patay. Pero ibong nagutom, kumain. Why? Because our God in heaven feeds them. Mas valuable ka pa kaysa sa ibon. Do you believe that? Amen. Bakit? Kasi may mga tao na hindi nila nakikita ito. Kaya ang tendency, very probable, na ang tao, gawin niya lahat gawin niya lahat yung mga nauna, mag-acquire siya, mag-accumulate siya, mag-invest siya, makuha niya yung glory, gagawin niya sa buong kaya niya. Bakit? Kasi hindi niya nakita na God will provide. So, very probable o mataas ang tendency ng tao maging makasarili, maging sakim. What is mine, what is yours is mine. Ito po yung bagay. Ito yung isang katotohanan na hindi natin nakikita. Dahil hindi natin nakikitang God provide all things. Hindi lang yung mga basic things. Pero yung mas makakabuti sa'yo ay siya nagpo-provide. Tingnan mo ito. Pero po doon, hindi ka maniniwala, no? Sa gitna ng Kaliraya at ng Mauban, Quezon. Sino taga Quezon dito? Yan, Quezon.
ay merong wildlife. You believe that? Sa panahong ito, no? Anyway, yun ba yung mga 95? Kami po kasi sa Bible School, na estudyante pa lang, nag-volunteer kami sa isang school for the deaf. No? Eskwelahan po ng mga bibit-bingin. Mga kapatid, sa gitna ng Virgin Forest, walang kuryente. Pero merong facilities. Alam niyo kung sino po ang nagpipinance doon? Christian? Yung may-ari po ng Happy Toothpaste. Kung alam niyo Happy Toothpaste, sino po nakagamit na dito? Kanya pala inyo, ano? Pang-happy, ha? Pero, purihin po ang Diyos kasi yung ministry niya ngayon, ang dami po doon ang nakikinabang na mga mute and deaf. At alam niyo, isa pong nakatawag pansin po sa akin, first time ko in my life, no? Hindi zoo, makakita ka doon ng mga unggoy sa puno. Eagle. Eagle, nalipad. Wala sa hawla, ha? Nasa puno, nasa himpapawid. Nape-preserve nila kasi yung mga deaf and mute doon, volunteer sila nagpa-forest rangers doon. Inaalagaan nila. Naman, tuwan-tuwa kami, no? Picture-picturean. No? Kakita ka ng unggoy? Ngayon, nakakita ko ba ng unggoy na naglalambili sa puno? Sa zoo, no? Pero doon, wala. Alam niyo, sabi sa amin nung doon, na nakakapagsalita siya. Isa sa mga parang guide ng mga deaf, pero isa sa mga rangers na nakakapagsalita, pwedeng makipag-communicate, no? Siya ang guide namin. Sabi niya, alam niyo, ang nakakalungkot lang, kumunti na yan. Alam niyo kung bakit? Yung mga native dun sa kabilang, sa Mauban, alam niyo ginagawa nila doon? Hinuhuli yung mga unggoy, hindi nila alam kung paano pinagkakakitaan itong mga ito. At alam niyo, paano yung klase ng panguhuli? Alam niyo yung nyog na alangan? Alangang buko, alangan nyog. Alam niyo ang gagawin niya? Tatapyasin niya yung kabilang dulo, bubutasan niya ng maliit. By the help of yung malambot na knife, lulukadin niya ng buo. Yung buo, kasi malambot yung knife eh. Talagang meron siyang special na knife para doon. Nakukuha niya yung kasi malambot yun eh. Mas makapal siya, hindi siya masisira. Pero dun sa opening niya, maliit na butos na bilog, kasya yung kamay ng unggoy. Alam niyo yung mga unggoy, unahan yan. Idudukot yung kamay. Marami yun. Alam niyo ba't sila nahuhuli? Kasi nga mabigat yun. Ewan ko ba? Gumaan nga tawag sa amin. Pero mabigat yun. Pag dumating na yung may mga lambat na tao, aalis sila pero hindi nila bibitawan yung hawak nila. Kahit kayang lumabas. Kaya lang hindi nila bibitawan yung malaking laman sa loob dahil maglalak yun doon sa butas. O nyo? Trap. Kasi meron silang greediness. Yung kasakiman. Ikaw ang mapapahamak. Tama ka doon. Kasi may mga tao na hindi nakikita yung God's providence kung bakit kaya minsan kinakaroon nila na mag-impok para sa kanilang hinahanap. Pero if only, you let God to control every income and every outcome of your life. Magagawa mo lang yan kapag in-acknowledge po natin na He provide everything. Amen. Minsan hindi natin mag-gets to eh. Hindi natin makuha na ganun kabilis na bang, nagpakahirap ako dyan eh. Part-time pa nga ako. Diba? Hindi natin naisip minsan, saglit. Isang hinga lang maputol sa'yo. Kapatid, wala ka na. Diba? Isang maling aksidente. Isang pagtigil ng tibok ng puso. Diba? Nasaan yung mga investment mo? Nasaan mapupunta? That's the truth. Yung mga importanteng bagay na na-overlook ng tao, yun ang mas importante. At lahat yun, pati yung mga hindi importanteng bagay, pinupapay pa rin ng Diyos. Hindi mo yun? Napakadakila ng Diyos. Like mo? Like mo! Sabi nga nun, letter B, the gospel according to Lilis.